Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Amruddin Abidin from Group 2 Reporters. So my report is the continuation of the report of Venice. A fourth kind of unbelievers are those who say the law tells us to abstain from anger, lust, and hypocrisy. This is plainly impossible, for man is created with these qualities inherent in him. You might as well tell us to make black white. These foolish people ignore the fact that the law does not tell us to uproot this passion, but to restrain them within due limits, so that, by avoiding the greater sins, we may obtain forgiveness of the smaller ones. Even the prophet of God said, "I am a man like you, and get angry like others." And in the Quran is written, God loved those who swallow down their anger, not those who have anger at all. So, ang ibig sabihin, ang ikaapat na uri ng mga hindi mananampalataya ay mga nagsasabing, sinabi sa atin ng batas na umiwas sa galit, pagnanasa at pagkukunwari. Ito ay malinaw na imposible, dahil ang tao ay nilikha na taglay ang mga katangiang ito na likas sa kanya. Maaari mo rin sabihin sa amin na gawing itim na puti. Ang mga hangal na taong ito ay binabaliwala ang katotohanan na ang batas ay hindi nagsasabi sa atin ng nabunutin ang pagnanasa na ito. Ngunit, pigilin sila sa loob ng mga limitasyon upang sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga malalaking kasalanan, tayo ay makakakuha ng kapatawaran sa mas maliliit. Kahit na ang propeta ng Diyos ay nagsabi, "Ako ay isang tao na tulad mo at nagagalit tulad ng iba." At sa Quran nakasulat, mahal ng Diyos ang mga naglulunok ng kanilang galit, hindi ang mga may galit sa lahat. A fifth class lay stress on the beneficence of God and ignore His justice, saying to themselves, "Well, whatever we do, God is merciful." They do not consider that tough God is merciful. Thousands of human beings perish miserably in hunger and disease. They know that whosoever wishes for a livelihood or for wealth or learning. Ang ikalimang klase ay nagbibigay diin sa kabutihan ng Diyos at binabaliwala ang kaniyang katarungan na sinasabi sa kanilang sarili, "Bueno, ano man ang ating gawin, ang Diyos ay mahabagin." Hindi nila isinasaalang-alang na kahit na ang Diyos ay maawain, libo-libong tao ang namamatay ng kahabag-habag sa gutom at sakit. Alam nila na sino man ang nagnanais ng kabuhayan o kayamanan o pag-aaral. So that's all. Thank you.